Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 1, talata 4 po hanggang 45. So ito po ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang taong may ketong. Ang sabi po dito, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig kong gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan na sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito makikita natin mga kapatid, ito po ay tungkol dun sa isang ketongin na kung paano po ay nagkaroon siya ng kagalingan ng kanya pong nasumpungan ang ating Panginoong Hesukristo. At dito ay sa kanyang paglapit sa Panginoon ay makita natin dito yung kanyang pagpapakumbaba na kung saan mga kapatid ay ang hiningi niya yung kalooban ng Diyos, no? Kaya nga sabi niya, kung nais mo, mapapagaling mo ako. Kaya makita natin dun mga kapatid, no, na kung gusto mo, nakita niya na may kakayanan si Jesus. Pero hindi siya yung parang nagyabang o nagmalaki, no? Kundi sabi doon, nanikluhod siya, nagpakumbaba siya, at hiniling niya na kung gusto ng Panginoon, mapapagaling siya. Yun dapat yung isa sa mga attitude ng mga tao na lumalapit sa Diyos. Kasi minsan may mga tao na siya na yung may kailangan, no? Minsan parang tayo pa yung nagmamadali, no? Parang ang Diyos yung may kailangan sa atin. No? Maraming ganun eh. May mga taong ganyan minsan eh. Sila yung may kailangan, minsan sila pa yung mayabang, sila pa yung nagmamadali. No? Parang may pinautang sa iyo. Di ba? May mga ganung mga tao eh. Na dapat kilalanin natin na tayo ang may kailangan, hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin. Kaya isa sa maganda na ginawa ng ketongin na ito, hindi siya lumapit sa Panginoon para sa gusto niya, di ba? Kundi kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay niya. So hindi lamang yung yung pagpapakumbaba niya, hindi lang yung sa pagsik niya doon sa kalooban ng Diyos, kundi nandun din yung pananampalataya niya eh, di ba? Kung luluubin mo, mapapagaling mo ako. So, ibig sabihin, talagang nandun yung pananampalataya, no? Kasi hindi natin pwedeng ma-please, hindi pwedeng malugod ang Diyos sa bawat isa sa atin kung wala tayong pananampalataya. Kasi isa yan eh, sabi nga, without faith, we cannot please God, no? Yun naman yung dun eh, na mahirap si isang tao na makalugdan siya ng Diyos kung wala siyang pananampalataya. Kaya doon pa lang, nagpapahayag na yun ng pananampalataya sa Panginoon. At yung pananampalataya, isa rin yan sa reason na tinuturuan tayo magpakumbaba. Di ba? Kasi kaya ka nga may faith eh. Nandun yung tiwala mo na sa Panginoon, wala sa sarili natin. Tayo ay nananampalataya kasi alam natin, limitado tayo. Limitado yung kakayanan natin, limitado yung resources natin, may mga bagay sa buhay natin na talagang hindi natin magagawa. Kaya kailangan natin ng pananampalataya, ng paniniwala, ng pananalig sa Panginoon na ang hindi natin magagawa ng Diyos. Di ba? So lalo na sa sitwasyon ng ketongin na ito, kasi ng time na ito, wala pang gamot eh.
no? Incurable pa yung ganong karamdaman. Naghihintay ka na lang ng kamatayan mo, no? Kasi unti-unting nang na aagnas, no? Napupudpud na yung mga parte, no? Lalo na sa mukha mo, no? Mga daliri mo. Naghihintay ka na lang kasi walang lunas eh. Kaya kapag mga bagay na walang lunas, mostly, di ba, yung sinasabi ng doktor, pag wala na silang magawa, ipasa Diyos na lang, di ba? Pag sinabi na ipa-Diyos na lang, ibig sabihin, naghihintay ka na lang ng milagro, no? Ng habag ng awa ng Panginoon. So, may kita natin dito, siyempre, alam ng kahabag-habag talaga yung sitwasyon niya. At siyempre, tayo naman, alam naman natin, kahabag-habag yung sitwasyon ng isang tao kapag wala siya sa Diyos. Diba? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya. Kaya yung attitude ng ketungin na ito, sa paglapit niya sa Panginoon, ay tama. Kaya nga sa ginawa niya, nahabag si Jesus. No? At sa kanyang habag ng Panginoon, nakuha niya yung yung attention eh. Diba? Kasi nakita ni Jesus eh. Kung sa tao, siyempre, pwede mo dayain eh, di ba? Magkukunwari kang mahirap, o kaya yung parang gutom na gutom ka, no? O kaya grabe yung pangangailangan mo. Pwede minsan madaya mo ang tao, lalo na kapag mahusay kang umarte, di ba? Yung mahusay kang umarte, pwede mo maibenta yung sitwasyon mo, no? Para ka lang magkapera o kaya makuha mo yung gusto mo. Pero sa Diyos hindi eh, kasi alam ng Diyos yung puso natin kung totoo ba yung ginagawa natin o hindi. Kaya makita natin dito, naawa ang Panginoon at hindi lang na-receive niya yung compassion, yung mercy ng Panginoon, kundi sabi dun, hinawakan pa. Diba? Itong ketungin na ito, siyempre sa batas ng mga Hudyo, kapag sa batas ni Moises na binigay kay Moises, kapag bawal kang humipo ng mga maduduming bagay. So kino-consider na yung mga ketungin is madumi. So hindi ka dapat humipo. Pero yung compassion ni Jesus, pinakita niya with action. Yung kanyang awa, sinabayan niya ng gawa. Diba? Kasi minsan yung tao, puro lang awa-awa, wala namang gawa. Diba? So dito mga kapatid, ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin eh. Yung habag natin, yung awa natin sa tao, kailangan madama ng tao. Kailangan maramdaman ng tao. Hindi yung basta sabi ka, nakakaawa naman yung tao ito, pero hindi mo naman tinulungan, di ba? Meron naman tayong kakayanan, o kaya meron ka naman magagawa. Di ba? Kung wala kang financial, pwede mo na lang panalangin din, di ba? Maraming pamamaraan na pwede tayong makatulong kung meron tayong maitutulong. Hindi lang naman yan sa financial, di ba? Kasi minsan, lalo ngayon, no, iniisip ng tao, pag tulong, financial agad. Hindi ganon, di ba? Maraming pamamaraan eh. Kaya kunyari, ang tao may problema. Minsan, yung oras mo lang, yung time mo lang sa pakikinig sa problema nila, malaking bagay na yun, malaking tulong na yun, no? Na in-offer natin, ibinigay sa kanila. Diba? Minsan, hindi mo na nga kailangan magsalita eh. Diba? Makinig ka lang eh. Malaking tulong na. Nandun lang yung presensya mo, nakinig ka lang, wala ka namang sinabi. Kasi gusto lang nilang mag-release na kanilang mga hinanaing. No? Mahirap lang kung gusto nila maglabas ng sama ng loob sa ibang tao, baka bigla kang masabunutan. Bigla kang sinabunutan kasi gusto niya maglabas ng galit niya, di ba? Galit niya pala sa ibang tao. Kaso ikaw yung nasa bunutan. So, yung awa ng Panginoon, merong aksyon. Nararamdaman ng tao. At yun ang mahalaga eh, di ba? Pag naramdaman mo, katulad sa atin, di ba? Naramdaman natin mismo yung habag, yung pag-ibig, yung awa ng Panginoon. Kaya nakita natin na mahal na mahal tayo ng Diyos, naramdaman natin. Kaya nga, itong paglilingkod natin ito, ay tugon lang eh, di ba? Response natin sa pag-ibig na nadama natin. Kaya nga sabi nga sa salita ng Diyos, di ba? Siya ang unang umibig. Siya ang nagturo sa atin kung paano umibig, di ba? So may kita natin dito, itinuturo ng Panginoon sa atin na yung awa ay dapat merong kalakip na gawa. At siyempre, yung pinaka-importante na na-receive niya is yung salita ng Diyos. Diba? Nasabi niya, willing ako, sabi niya, be clean. No? Maging nagumaling ka. Pag sabi niyo ni Jesus,
gumaling, di ba? Luminis. Itong may ketong, luminis, no, sa kanyang karamdaman, sa kanyang sakit sa balat na ketong, di ba? So makita natin dito kasi there's power sa salita ng Panginoon. Kaya tayo, siyempre, tayo ay katulad din ng leprosy nito, di ba? Dati, tayo ay madumi sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa kanyang habag, tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, di ba? Na sa patuloy natin pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, no, unti-unti mga kapatid na tayo ay nililinis ng kanyang mga salita. At siyempre, yung salita ng Diyos makapangyarihan. Kasi nga, bakit? Kasi yung hindi kayang baguhin ng society ito, yung hindi kayang baguhin ng mga magulang, yung hindi kayang baguhin ng eskwelahan, ng gobyerno, ng lipunan, may kita mo, binabago ng Diyos. Diba? Kasi maraming mga kapatiran tayo na sila mismo buhay na patutuo kung paano binago yung buhay nila. Diba? Yung mga iba, kriminal, diba? Iba magnanakaw, nakapatay ng tao, diba? Salot sa lipunan, sa tingin ng iba, sakit ng ulo, ng barangay, ng lugar nila, pero na nakakilala sa Diyos, diba? Sabi nila, anong nangyari? Diba? Kahit sila mismo, hindi nila maipaliwanag. Kahit sila mismo, nagtataka sila, paano nagbago ang taong ito? Pero siyempre, hindi pwedeng mapangyayari kapag ang tao ay inabot ng salita ng Diyos. Kasi kapag ang salita na ng Diyos ang tumimo o magrema sa puso ng tao, yung imposible nagiging posible, di ba? So doon nagkaroon siya ng kagalingan. Pero siyempre yung utos sa kanya ay manahimik, punta doon sa templo at magpatingin sa saserdote at mag-alay na hinihingi sa utosan ni Moises. Pero ang naging problema lang sa taong ito, hindi siya nakinig, no? Minsan ganun ang problema sa tao rin ng minsan, di ba? Pag natatanggap na yung biyaya niya, pag pinagpala na, minsan nakakalimot na, di ba? Nakalimutan niya may instruction sa kanya di ba? Higit pa dun sa tanggap niya na nakagalingan, ang pinaka-importante sana doon yung pagsunod sana di ba? Lahat tayo pinagagaling ng Diyos, lahat tayo tinatawag ng Panginoon sa kasalanan para magbagong buhay, and after nyon is yung pagsunod natin sa Kanya, no? Maging follower ni Christ. Ang problema dito, mahirap di ba? Mahirap ito pag ito naging follower ni Kristo, yung hindi marunong makinig. Di ba? Ang linaw-linaw ng instruction sa Kanya di ba? Na okay na sana yung ginawa niya ng una Minsan ganun sa atin maganda lang tayo sa umpisa pero bandang huli diba? Minsan yung motibo natin sa paglilingkod talaga yung desire ng puso natin maglingkod sa Panginoon, pero habang tumatagal tayo nagkakaroon tayo ng posisyon, dumarami na yung alam natin sa salita ng Diyos, nakikilala na tayo, minsan may iba na rin yung ere natin. Di ba? Nagiging iba na rin yung tingin natin, minsan di na rin tayo marunong makinig. Diba? Parang ganito yung taong to Maganda na sana yung niya ginawa niya ng umpisa Kaso may instruction sa kanya ang Panginoon. Di ba? Maganda naman sana yung niya kasi sa katuwaan niya di ba? Natuwa siya, talagang gusto niyang i-share yung kabutihan ng Diyos yung na ginawa sa buhay niya. Kaso may instruction di ba? Doon pa lang tinuturuan tayong magpigil, di ba? May mga time kasi na dapat marunong tayong magpigil sa sarili natin. May mga pagkakataon na maganda man yung motibo mo, kaso nga wala sa tamang oras, wala sa tamang panahon. Diba? Kahit nga yung advice, sinasabi ko nga, kahit maganda yung sasabihin mo, kahit maganda yung i-advise mo, pag wala sa tiyempo, no? O kaya wala sa tamang panahon, yung pag-a-advise mo o yung magandang sasabihin mo, mababaliwala rin, di ba? Magiging walang saysay, walang kabuluhan, walang halaga, di ba? Mapapasama ka pa. Sulat ng bagay binilagay sa timing. Kaya nga siya pinagbawalan muna. Huwag munang dumiretso muna doon kasi ang purpose doon, pag dumating siya sa templo, yung mga religious leader, yung mga Hudyo, magtataka sino ito, magkakaroon sila ng
Sino ba itong nagpagaling sa taong ito? Magkakaroon siya ng curiosity, di ba? Kaso wala sinabi na agad, ito si Jesus, ganito, nagpagaling sa akin. Kaya naging problema ngayon, hindi siya makapasok ngayon dun sa lungsod. Mas marami pa sana yung maabutin ng salita ng Panginoon. Di ba? Mas marami pa sana yung pagpapalain sa lugar na yon. Doon pa sana si Jesus makakapasok para hinadlangan na siya, di ba? Hinadlangan na siya ng mga religious leader doon, yung mga kasi magiging sagabal si Jesus sa kanila, di ba? Yung ng tao, yung focus ng tao mawawala na doon sa mga saserdote na yun o kaya sa mga religious leader na yun. Mailalagay na doon kay Kristo. Ayaw nila yun kasi gusto nila sila yung pinagpupugayan, di ba? Sila yung center of attraction. Di ba? So nadlangan yung maganda sanang plano ng Diyos Pero siyempre alam naman natin, yung plano ng Diyos, magaganap at magaganap din, di ba? Kahit meron pang humadlang. Pero lang kasi doon hindi siya nakinig. Di ba? Imbis na tuwa na yung Panginoon sa kanya. Siguro, na lang ni Lord siguro na, yung tao talaga, no? Pag nadala talaga sa emosyon, hindi na nakakalimutan na yung dapat gawin. Yung tamang gawin. Ano ba yung tamang gawin na dapat niyang gawin? Yung sundin yung sinasabi sa kanya, yung inuutos sa kanya, di ba? Kaya minsan mahirap din yung paglilingkod na nadadala tayo sa emosyon natin, di ba? Kaya marami nakapagbibitiw ng salita na hindi maganda. Minsan nagdidesisyon ng hindi pinag-iisipan, di ba? Bigla na lang sasabog. Diba? Kaya magdidesisyon na ayaw ko na ganito. Diba? Kasi masyado tayo nagpapadala sa emosyon natin. Ganon din minsan yung pagiging kampi-kampi. Kasi nagpadala tayo sa emosyon. Diba? Hindi natin tinitignan sino ba yung tama. Hindi natin muna inaalam yung kwento. Diba? Dahil yung lumapit sa iyo nagpaano agad, yung parang aping-api, diba? Para sa yung aping-api, para sa yung biktima, no? Ikaw naman, padala ka sa emosyon mo, nag-judge ka na agad, no? Nag-judge ka na dun sa taong inaakusahan niya kasi feeling victim siya Pero bandang uli, nang nalaman mo, siya pala yung may kasalanan, no? Mostly kasi ngayon, minsan, kung sino yung may kasalanan, sila pa yung pabiktima, bandang uli, di ba? So, dito makita natin mga kapatid, maganda na sana natanggap niya yung kagalingan, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, nabag si Jesus, naramdaman niya yung awa ng Panginoon kasi hinawakan siya. Tapos na-receive niya yung salita ng Panginoon na gumaling ka. So gumaling siya. Kaso yung naging problema lang is yung kanyang pagsunod. Diba? Doon tayo minsan mga kapatid, nag-fail. Diba? Yung sa mga instruction ng Diyos, yung mga bagay na gusto ipagawa ng Diyos sa atin, minsan hindi natin magawa kasi kulang tayo sa pakikinig. At minsan, nadadala tayo sa emosyon natin. Diba? Kasi minsan, kunyari, kung preacher ka, pag nandun ka sa pulpito, wag kang papadala sa emosyon mo. No? Ano man yung problema mo sa pamilya mo, sa bahay nyo, o sa trabaho mo, wag mong dadalhin sa pulpito. Diba? O kaya may nakakita ka dyan na may karamdaman, no? Pagtayo mo, nagpadala ka dun sa emosyon mo, dahil gusto mong gumaling, yung topic mo hindi naman healing, di ba? Iba yung topic mo. Minsan nawawala ka sana nawawala ka sa focus, di ba? Malay mo ba kung kagalingan talagang kailangan ng taong nakita mo may sakit na umatin sa prayer meeting, yung topic mo pala pagpapatawad. Hindi mo pala alam bakit nagkasakit yun kasi hindi marunong magpatawad. Tapos nilipat mo, topic mo pagpapatawad, nilipat mo sa healing. Diba? So imbis na maganap yung sa buhay niya, yung mensahe ng Diyos about sa pagpapatawad, nagsentro ka sa healing. Umuwi siya, hindi magaling. Kasi bakit? Kasi yung kailangan niya para gumaling siya, yung pagpapatawad.
Kaya siya pala nagkasakit kasi nga maraming galit sa puso niya. Di ba? So mahirap yun eh, papadala tayo sa emosyon natin. Minsan maraming nawawala sa topic kasi nadala sa emosyon eh. Di ba? Ito yung gusto ko. Ang importante kasi diyan, ano yung gusto ng Diyos na ipahayag sa tao, hindi yung ano yung gusto natin. Di ba? Pag napadala tayo sa emosyon o kaya sa reaksyon ng tao, uy, parang maganda yata yung ano ng tao yun ha, parang bumenta. Di ba? Ikaw naman, sinundan mo na nga, sinundan ng sinundan. Hanggang ang bandang huli, di mo na alam kung saan ka pupulutin. Saan pupulutin yung topic mo, kaya nag-take off ka, hindi mo na alam kung paano maglalanding, di ba? So dito makikita natin mga kapatid, naging resulta na kanyang hindi pagsunod, hindi nahayagan na makapagpahayag si Jesus doon sa lungsod. Doon na lang siya sa ilang at sinasadya na lang ng mga tao. Pero siyempre, yung purpose pa rin na abutin yung mga tao, nandun pa rin. No? Pero siyempre, yung parang sayang lang sana, mas marami pa sana yung aabutin, di ba? Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, napakalaga po niyan mga kapatid. Para tayo makasunod sa Panginoon, dapat hindi yung kalooban natin na masunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon kapag yung kalooban natin ang nasusunod, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya sa oras nito mga kapatid, nawa ay patuloy tayong maglingkod sa Panginoon at bukal sa puso natin ang pagsunod sa Kanya. Mangibabaw, hindi ang atong kalooban, kundi yung kalooban ng Diyos. At naniniwala ko, kapag naganap yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng kapwa natin, sa pamamagitan ng ating pagsiserve, sa ating pagpagamit sa Panginoon, naniniwala ako na marami pang kaluluwa ang aabutin ng salita ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.